Yan, welcome back po sa ating channel. Ito po ang Pasabog News Channel. At syempre, bago tayo mag-umpisa, like, comment at mag-subscribe at shout out po sa ating mga viewers dyan, subscribers dyan, Luzon, Visayas, Mindanao at ang ating mga OFWs. Shout out po sa inyong lahat. At eto na nga, bago tayo mag-umpisa, no, kay Banat Bay. Galit na yan sa mga nagrarally kasi parang napabayaan. Pero ito, patugtugin muna natin itong kay Nyolo, no, by Nyolo. Na-compose niya po ito ang ganid sa katarungan. Tahimik ang umaga, ngunit may usok sa Ayan po. mga bulong-bulungan, kitang-kita ang gilagi. Ayan po. Panggap na bayani, tahimik ang daan. Yan. Pero lagim ang iniwan, kinasta ang bayan. Ayan po, naririnig nyo? Niluklok ako ng tao. Narinig niyo po? Anong kinagagalit nyo? Gagawin nyo lang sintonado, bayang itinono po. Yan po, no? Bago tayo mag-umpisa. No? Okay. Ito. Ganid sa kapangyarihan. Gumagawa ng kwento, parang Okay. pelikula sa gabi. Tinuring mong kakampi. Okay, no? Bago tayo mag-umpisa, please po mag-like, comment at subscribe na kayo. Ito po, pakinggan natin tong kay Banat Bay. Ano bang sabi niya rito? Kasi nag-vlog siya, no? Nagpunta siya sa rally. Pero, hindi pa natin alam kung ano ang nangyari doon sa rally. No? Talagang, sabi nga, parang napabayaan nga daw. Kaya, sige, pakinggan natin to. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga matindi ang ating pag-uusapan ngayon. Malupit kaya huwag kayong kukurap dahil matindi ang ating babanatan ngayon. Ako, ladies and gentlemen. Ay, nako, itong mga issue na itatalakayin natin, napaka-importante kasi atin po itong isisiwalat ang mga hipokrito at double meaning na mga politiko, ika nga. Ibig sabihin ko ng double meaning, yung dalawang kara, ika nga, two-face, dalawang muka ng mga politiko sa ating bayan. At alam nyo, sa mga araw na ito, ay napagtanto ko na talagang matindi ang problema natin sa ating bayan. Bakit to? Kasi marami nagmamalinis na napakarumi naman pala. Diba? Napakarami nagmamagaling na hindi naman pala magaling. Diba? At yan ang ating pag-uusapan. At syempre, meron din tayo mga babanatan na ikagulat ninyo. Kung bakit ko binabanatan. Kaya lang kasi si Banat Bay, tandaan ninyo, ang banateros, pag tama, pinapalakpakan. Pag mali, binabanatan. Diba? Yan po ay atin pong prinsipyo na mula pa nagsimula ang Banat Bay at ngayon ay isang matikas na grupo na, banateros. Pag kami, may mali talaga kami, hindi namin matiis Alam mo yon, hindi namin matiis na banatan itong mga salot sa lipunan. Kahit minsan, talagang may tatamaan tayo mga kaibigan, meron tayong mga tatamaang... Yun ang problema kung sinong salot yun, no? Kasi kung masasabi natin na salot yan, ano ba yan? Kalaban nyo ba yan? O hindi nyo kalaban? Diba? Panggap na bayani. Panggap na bayani. Diba? Mahirap yan. Diba? Pagkatapos, mag-aaway-away. Diba? Sila na nga, nag-aaway-away na nga. Mahirap yung nagpapanggap ka talaga na bayani. Tahimik ang daan. Kaya, Pero lagi kung may masasabi si Banat Bay, kung maganda dyan, laban din sa kanilang grupo ang sasabihin niya, mas maganda yun, di ba? Pero kung babanatan niya ang gobyerno, mali yun. Kasi si Bongbong Marcos ay napakabait na tao, tumutulong sa Pilipinas, maraming mga proyekto, saan ka pa dyan? ang iniwan, kinasta ang bayan. Ayan na, pakinggan natin. Sana pinalagpas na lang, pero kailangan kasi alam nyo, ang tunay na pagbabago ay hindi lamang pagbabago ng kalaban. Kailangan magbago from within. Mapangkalooban, sa loob, di ba? Pag-uusapan natin, halimbawa, dyan sa rally na yan, nakapupatay tayo dyan. Gago! Meron tayong pag-uusapang malupit, yung nangyari dyan sa Dasma, tinambayan natin yan, kasama si Boss Dada, si Sir Jack, at saka siyempre si Jay Guevara, kahit late na siyang dumating. Dumating, pauwi na, mga tao, di ba? Alam mo, kailangan nating pag-usapan niya. Kasi ang tanong ng mga kababayan natin, ano ba nangyari dyan sa rally na yan? Meron ba tayong napala dyan sa rally na yan? Yan ang kailangan nating pag-usapan. Dahil alam nyo, ako, iba nakikita ko iba talaga nakikita ko. At alam nyo, malungkot, pero sabi ko nga, ganun talaga buhay. Ganun talaga Kaya,
meron akong isang tatalakayin na issue na malapit sa puso ko kasi mas tama ho itong hakbang na ito kaysa doon sa ninanais ng mga kababayan natin. Di ba? Mamaya, pupuntahan natin yan. Unahin po muna natin itong issue muna kay, ito. Ay, nako. Ganito kasi nang... Wala pa man din, masakit na ulo niya. Niluklok ako ng tao. Diba? Dapat, kung kayo talaga ay mahal nyo ang Pilipinas, sabihin na natin na galit kayo sa mga korap, ibahin nyo ang presidente. Yan kasi ang tumutulong sa atin. Ang kinagagalit nyo. Yan ang sinasabi ng kanta, ano ang kinagagalit ninyo? Eh halos tumutulong na nga yung tao di ba? Oh. Gagawin nyo lang sintonado, bayang itinono ko. Yan ang mahirap kasi sa mga tao talaga na hindi nakakaunawa, no? Kahit na sabihin na natin na nakikita nyo kasi nandyan na naman kayo nakaupo o nagmamasid, pero yung nagtatrabaho na presidente, yun pa talaga ang inyong kinakalaban. Mahal ka niya sa harapan, saksak sa talikuran. Totoo talaga yan na saksak sa talikuran, di ba? Kasi nangyari, alam mo, mga nakaraang araw, marami sa atin ang namangha dito kay Kiko Barsaga, kay Congressman Kiko Barsaga dahil sa kanyang bitaw. Maging ako po, namangha din po ako sa kanyang tapang. At sinubaybayan ko itong batang to. Sinubaybayan ko yung kanyang mga video, interview from mga batikang mga media. At nakita ko na meron naman, nasa hulog naman po itong batang to. Kaya lang, I'm trying to analyze kung saan ang gagaling itong batang to, kung saan ang gagaling yung kanyang mga status. Kasi you have to understand, it's not just the words. You have to understand the character of the person who's talking. Diba? Para mas maunawaan mo, mas maintindihan mo kung saan siya nanggagaling at kung ano yung sinasabi niya talaga. Alam mo, marami sa atin ang namangha. Kahit po ako, sabi ko nga sa inyo. Kaya nung nagtawag po siya ng rally dito sa Dasma o dito sa Forbes, tayo po, sabi ko, susuporta ako. Susuporta ako dyan kasi gusto ko makita kung ano ba talaga ang ipinaglalaban itong tao na ito. Pareho ba tayo ng pinaglalaban? Kasi as far as I know, tayong mga Duterte supporter, ang lamang nanawagan na mag-resign si Romualdez. As a matter of fact, tayo lang Duterte supporter ang nanawagan na mag-resign si Marcos. Sa katunayan, ito mga Pinklawan at saka yung mga komunistang terorista, sila hindi nananawagan kay Marcos na mag-resign dahil mas kaya nilang tiisin na nanakawan tayo ng mga politiko kaysa sa paupuin nila si BP. So kung yan ang topic ninyo na nakawan tayo ng mga politiko, dapat punteryahin ninyo kung sino ang mga politiko na yan. O di ba? Mga uwan, mga anay. Dahil syempre natural yan na pinupunterya nyo yung mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Pero sana isipin, aninagin at busisiin ng mabuti kung sino po ang mga politiko na yan. Huwag basta-basta magbintang. Ganit sa kapangyarihan. Alam nyo kung bakit? Kung paparesign ninyo si Marcos, ang ipapalit nyo si Sara. Kulang pa ang kalaman ni Sara talaga. Gumagawa ng kwento. Yan. Parang Diba? Gumagawa ng kwento. Kaya hindi na ako masyadong naniniwala talaga sa mga Duterte. Diba? Mahirap na. Si BP Sara Duterte. Yan ang katotohanan, huwag na tayo magmangmangan. So kahit kumain sila ng tae, suka, okay lang sa kanila yan. Diba? Wala akong problema sa kanila yan. Kahit yung dati nilang minumura, dati nilang sinusuka, ngayon ayaw pa nilang pababain. Bakit? Kasi nga ngayon, number one, marami dyan sa mga komunistang teroristang congressman ay nakinabang dito kay Romualdez. Aminin na natin. Kasangkot sila dyan. At the same time, nakinabang din sila kay Marcos. Bakit? Yung mga tao nila nandun sa loob. Diba? At sa kanila, ayaw nila maalis si Marcos dahil nga po, ang mauupo ay walang iba kundi ang fighter against communist terrorists. Diba? Communist terrorist? Ano daw? May narinig ba kayo? pelikula sa gabi. Halos sila nga nagpapasok ng mga loko sa Pilipinas. Sus. Tinuring mong kakampi, mga hindi mapakali. Diba? Akala ko nga kakampi. Ang ganda-ganda pa nga ng sabi ni Sara sa stage pinakilala niya si Bongbong Marcos. Mabait, matalino. I love you BBM. Pero nung dulo, anong nangyari? Unity team nila.
Diba? Nagkahiwalay, wala rin. Ano bang meron dito sa kinatatayuan ko? Kaya mahirap talaga magtiwala sa kanila ngayon. Diba na si VP Sara Duterte, syempre madadali. Ngayong panahon na ito, lumakas ang mga terorista. Alam mo, yan nga yung isang bagay na kinakataka ko. Pasensya na sa mga kapulisan natin. Kahapon, Lumakas ang terorista? Sinong terorista? May terorista ba? Ang pagkakaalam ko, korupsyon ang pinag-uusapan dito. Ang problema ng ating bansa, korupsyon dyan sa gobyerno. Walang terorista na nakapasok. Ha? Gawa-gawa? Ano to? Yarihan, nakatingin sa'yo. Diba? Yan ang mahirap. Niluklok ako ng tao. Yung sa kanta na nga, niluklok na nga siya ng tao eh. Tapos ano pang ginagawa ninyo? Diba? Kung hindi siya niluklok ng mga tao dyan, hindi siya presidente. Dapat, kung malakas ang loob ni Sara, tumakbo na lang siya. Tumakbo na lang siya. Mahirap yung ano eh. Mahirap yung nagsisi sa dulo, no? Gustong-gusto niyong patakbuhin si Sara, ba't pinigilan ni Duterte? So meaning, mahirap talaga na pagkatiwalaan si Sara. Kasi hindi niya pa kaya, di ba? Anong kinagagalit nyo? Gagawin nyo lang sintonado ba? Ito na lang amakin nyo, si Bongbong Marcos na nga ang nagbukas ng flood control problem sa Pilipinas. Tapos ngayon, pinagbibintangan pa nila na magnanakaw. Sino ba ang pinakamagnanakaw sa bansa natin, di ba, mga Duterte? Di ba? Sasampalin nga si Trillanes dahil pinapapirmahan sa kanya yung pera na yun na napakalaki sa listahan. Di ba? Sabi pa nga niya, ihahang niya yung sarili niya pag napatunayan na may ninakaw sila. Pero asan siya ngayon? Sa dahig, di ba? Hindi naman sa pagnanakaw yun, pero sa krimen. Talagang napapatunayan. Bukod pa ron, umamin siya na nagnakaw sila. Nagnakaw siya, pero naubos na raw. Pag nanakaw pa rin yun. Ayang itinono ko. Ang hirap sa mga taong ito. Mahal ka niya sa harapan. Saksak sa talikuran. Mga Yan, di ba? Mga uod, mga anay. Ayaw kasing umalis sa tabi ng gobyerno. O kapit tuko talaga sila dyan. Dahil pagkakaalam natin talaga, itong mga taong ito ay gahaman talaga sa pera. Naumpisahan na nila nung time ni Duterte. Kaya tignan nyo, nasundan. Hanggang sa kay BBM. Akala siguro nila hindi maputol ang kanilang mga ginagawa dyan. uod mga anay. Ganit sa kapangyarihan. Yan lang naman po talaga, ganid lang naman talaga sa kapangyarihan. Kasi ang gusto nila, sila na ang iluklok at sila na ang uupo. Mag-antay kayo kung kaya ni Sara sa 2028 election. Kung kaya niyong tumakbo, o di go ahead. Pero kung mabuksan ang kaso ni Sara kaya Boying Rimulya sa ombudsman, good luck din kung makakapasa siya dyan. Diba? nung nandun po tayo sa rally, may mga namatahan po tayong mga kakilala doon na mga kapulisan. At meron tayong sabi nga nila, wala naman, hindi naman sila against sa ating pinaglalaban. As a matter of fact, some of them are with us. Okay? But kaya lang, hindi ho nila pwedeng suwayin yung kanilang leader na nag-uutos sa kanila, na bantayan, at pauwiin tayo dahil nga syempre yan ang kanilang mandato, di ba? The security, which is they have a point. It's a private subdivision. It is not really a public subdivision. So it's a private subdivision na nadadamay pati po yung ibang mga natutulog doon, ika nga. So naintindihan. Ito, ang sabi niya may nadadamay na natutulog doon. Bakit siya mismo nagsabi siya doon sa vlog niya na pagbigyan, hayaan, kasi naglalabas ng hinaing. Hindi naman pwede yung ganyan. Yeah? Private nga eh. Sabi nga ng pulis, doon kayo sa location na kung saan ay public place at pwede kayong magwalwal doon. Pero sabi nga ni Banat Bay, hayaan nyo na lang kasi naglalabas ng hinaing yan. Minsan lang naman yan. Hindi pa rin yun. Private place po yun. Mga mayayaman ang nakatira dyan. At syempre, kinabukasan may mga trabaho pa. Anong ginagawa nila? Nagrarally sila sa maling venue. O, di ba? O. Naintindihan ko yung sentimento nila. Alam mo, sana tayong mga supporter
ni Pangulong Duterte na alam naman natin na mahal ang kapulisan, wag ko tayong sa kanila. Wag ko tayong magagalit sa kanila. Sila ay sumusunod lamang sa utos. Naintindihan ko yan. Kaya lang, pagpasensyahan nyo na rin po yung ating mga tropa dyan na kung sakasakal Hindi pwedeng pagpapasensyahan yun. Sa tamang venue kayo, sino masusunod? Ikaw o ang batas? So meaning to say, parang sinasabi mo na rin na mataas na ang kapangyarihan mo. So meaning to say, dahil kilala na kayo, talagang tigasin na kayo, matibay na kayo, hindi kayo mabubuwag, kahit na mali, gusto nyo nandun kayo sa pwesto na yon. Ba? Sinasabi ko nga na mali. Dapat doon kayo sa tamang pwesto at yan din ang sinabi ng mga kapulisan. Pero nagmamatigasan kayo. So meaning to say, sino bang pinaglalaban nyo dito? Ang corruption ba? O si Sara na gusto nyong maparesign ang presidente? Sinasabi ko na eh. Ba? sakaling talagang kailangan lang ilabas ang hinaing ng taong bayan. At hayaan nyo po, dahil nakakainis na po talaga. Mantakin mo ha. Ito lang ha. Aside from dun sa ninanakaw. Ito, makinig kayo mga kapulisan at kasundaluhan. Aside from dun sa ninanakaw ng mga nakaupong politiko, ang masakit pa ho dito, ladies and gentlemen, mga banateros, nating mga kapulisan at kasundaluhan, pinalakas po ng administrasyon na ito ang mga pumapatay sa inyo. Huwag niyo kakalimutan yan. Ang mga pumapatay sa inyong mga kabaro, yung mga tropa nyo sa mga probinsya, ay pinalakas ng putang inang gobyernong ito. Yan ang Makapagmura ka, akala mo kung sino ka, dapat imbestigahan to si Banat Bay. Ang yabang-yabang magsalita, akala mo presidente, akala mo talaga nakapwesto sa gobyerno eh. Nagkaroon ka lang ng pangalan pero ang lakas mo na talaga, pati ang gobyerno, minumura mo na. O sana hindi ka na umuwi ng Pilipinas, di sana lumayas ka na sa Pilipinas. Minumura mo ang gobyerno. Sino ka? Lumayas ka dapat sa Pilipinas kung ayaw mo dito sa Pilipinas. Minura mo pa. O dapat sana pa imbestigahan to si Banat Bay, sobra na to eh. Akala mo napakagaling niya eh. Sasabihin pa sinong pinapatay yung sinasabi mo, mas maraming namatay nung time ni Duterte. Kasi marami talaga ang na AJK doon. Yun ang sabihin nyo at kasi pinaglalaban nyo pa talaga kahit mali ang inyong ginagawa. Alam naman na bawal dyan sa lugar na yan, pinaglalaban nyo at nagmamatigasan kayo. Sobra-sobra na kayo. Niluglok ako ng Grabe, tao. ano? Anong kinagagalit nyo? Oh, di ba? Dapat nga sumunod kayo sa presidente ngayon tapos na si Duterte. Move on na kayo, wala na kayong puwang sa gobyerno. Nung time ni Duterte, pwede yun. Pero, time na ni Marcos ngayon, sumunod kayo. Maswerte pa rin kayo dahil mabait ang presidente natin. Paano nga kung tigre talaga yan ang ugali niya? Magpasalamat kayo. So, jack sign lang. Magpasalamat talaga kayo. Yan ang katotohanan. Alam nyo yan. Dahil sa panahon ngayon, lumakas po itong mga NPA, mga terorista. Lumakas po sila. At kaya naman ako yun ang isa sa hinaing ko eh. Aside from do sa Sa tingin ko, kayo lang naman ang rebelde sa Pilipinas eh. Mga DDS rebelde supporter, kayo lang ang nagre-rebelde ngayon. Sa pagkakataon na to, kayo lang talaga dahil ayaw nyo sa presidente. Gusto nyong umupo pa rin ang mga Duterte, hindi kayo makapag-antay. Alam nyo naman na may term pa, may years pa na iupo ang presidente. Hindi ba kayo makakapag-antay? Hindi kayo nakakaintindi? Ano gusto nyo? Si Sara ang uupo? Aba, namimihasa na yata kayo. Isipin nyo ng mabuti, yung rally ninyo kukunti na lang. At kunti na lang talaga ang naniniwala sa inyo. Gagawin nyo lang sintonado. Grabe. Bayang itinono ko. Matinik. Mahal ka niya sa harapan. Saksak sa talikuran. Matindi talaga kayo. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Sa kapal. Tingnan natin. sa bilyon-bilyon at trilyon-trilyong ninakaw ng gobyerno na ito. Ang talaga Trilyon? Sino may pinakamalaking inutang na government? Si Duterte lang naman, 16 trillion lang naman ang utang ng Pilipinas nung time siya ang nakaupo. So sabihin mo, ngayon? Ano ba yan? Parang mali yata ang impormasyon mo na dinudulot mo sa mga followers mo. Parang masasabi ko yatang fake news ka, Banat Bay.
Si Duterte nangutang 16 trilyon, lumobo ang utang ng Pilipinas. Isipin mo yan, ha? Talaga isa pa sa masakit sa loob ko ay pinalakas nila itong pinabagsak na ng 6 na taon ni Pangulong Duterte. Ano po yun? Itong mga komunistang terorista. And I am a witness to that. Bakit sa tingin mo? Hindi ba binabantayan ng mga militarian? So meaning to say, mababa ang tingin mo sa sundalo at mga kapulisan natin? Ganun ba? Dapat nagsundalo ka. Dapat ikaw yung nanguna. Ikaw yung namuno. Ang galing-galing mo magsalita. Pangyarihan, kailan ka hihinto kapag Kailan kayo hihinto sa mga ginagawa ninyong mali? Alam nyo, marami ng dilubyo ang Pilipinas. Huwag nyo nang dagdagan. Please lang. Kasi kung tutuusin, kayo nga ang salot sa Pilipinas eh. Kayo, mga DDS rebelde supporter. Kayo ang nagpapasama sa Pilipinas at kayo ang nakakahiya sa buong Pilipinas. Hindi na time ni Duterte ngayon. Marcos ang time ngayon. Sana huminto ka na. kuha na ang mga yapak mo kapag Panateros, makinig kayo. Nung unang lumapit sa amin, ito seryoso na ho ito there was a time na lumapit kay Mocha at siyempre bilang ako ay COS ni Mocha at that time, nakita ko natin yan with all our eyes. Lumapit po ang kasundaluhan kay Mocha, lumapit po ang intelligence community ng ating gobyerno kay Mocha noon to, alam mo yun, to expose this evil works of the NPA. And we saw it with our own eyes. I interview sa... Baka yung sinasabi mo, time ni Duterte yun. Hindi time ni Marcos. Kasi si Mocha pa eh. So, ibig sabihin, time pa ni Duterte yun. Huwag mong i-explain sa mga tao na ang gobyerno ngayon ay walang ginagawa. Yun na nga sabi ko eh, nagmamagaling kayo masyado. Eh kung magaling kayo, dapat hindi nakulong si Duterte. Eh kung magaling kayo, dapat hindi siya gumawa ng krimen. Dapat pinigilan nyo na mali ang pumatay ng tao. Saan ang galing nyo? Diba? Bakit lumobo ang corruption dyan sa DPWH? Bakit hindi niya napigilan yan? Saan ang galing ni Duterte? Ang galing niya, alam niyo kung saan? Sa war on drugs, sa AGK. Ang dami niyang pinatay. Di ba ang bilang? 30,000 ang bilang. So meaning to say, hindi niyo binibilang yon ang mga namatay. Paano yung mga AGK victims? Paano yung mga bata na nag-aaral pa noon na nawalan ng magulang? Kanino sila sa sandal? Sayo? Hindi nyo nga naalala kung ang mga batang ito saan na. Hindi nyo nga nakikita kung saan ang mga batang ito. Tapos kayo, pinaglalaban nyo isang tao lang. Hindi ang Pilipinas ang pinaglalaban nyo laban sa China. Tayo, binubumbahan na tayo dyan sa West Philippine Sea. May kwento ba kayo? May sinasabi ba kayo? May kinakausap ba kayong tao sa gobyerno para paano mapigilan ang pangbumbomba ng water cannon sa atin dyan sa West Philippine Sea? Hindi ko man narinig sa inyo na nagkwento kayo tungkol sa West Philippine Sea. So meaning to say, isang tao lang talaga ang gusto nyong sambahin, ang mga Duterte. Yun lang talaga ang gusto nyong mangyari na uupo sa Pilipinas. So, tignan na natin sa 2028 kung makakatakbo pa talaga yan dahil haharangin ni Boying Remulla yan. Some of them, yung mga minulestya na mga bata na mga putang inang NPA na ito. Oh? Minulestya, pinatay. Paano naman si Kibuloy? Hindi mo bibilangin na namulis siya. Bastos din. Paano si Duterte? May pahalik-halik pa dyan sa taas ng stage. Ano tawag dyan? Hindi manyakis? So, huwag kayo masyado magmamalinis kasi alam naman natin na ang inyong puon ay talagang napakabastos at minura-mura pa ang Diyos. Wala talagang dignidad din. Paano nyo mapapatunayan na magaling at mabuting tao si Duterte? Kung mabuting tao siya, bakit siya nakulong? Yan bang mabuting tao sa tingin nyo? Sabi ni Sara, drag me to hell. Pagdating sa impyerno, siya pa rin ang presidente doon. So, anong meaning nun? Diba? Natay. Kaya noon, kasama nila kami. Kasama kaming Magkasama nagbibigay kayo ng talaga impormasyon sa sa taong bayan na huwag tayo magpapaloko, lalong-lalo na yung mga estudyante. Dahil lolokohin lang kayo niyan. Re-recruitin kayo, pahihirapan kayo sa bundok, gagasain kayo. Nalayo na tayo sa korupsyon ng kanyang Kiko Barsaga yung kanyang topic, pero ang kanya sa mga NPA na. Oh, anong ibig mo sabihin? Kalaban mo NPA? Ang mga NPA na nahimik sa bundok, wag mo na silang idamay. Hindi na ngayon sila makakababa dahil may mga sundalo diyan sa ilalim ng bundok na yan, nagbabantay sa kanila.
para hindi makapanggulo dito sa syudad. Bakit dinadamay mo pa yung mga NPA? Ang isipin nyo, kayo ang rebelde sa Pilipinas dahil ayaw nyo sa presidente. Yan ang katotohanan. Rebelde kayo sa Pilipinas. Yan ang ginawa nila eh. Kriminal ho yan mga terorista ho yan. Ang kinatataka ko at kinasasama ng loob ko, nung panahon na yon, pinayagan ng administrasyon ni Marcos na lumakas itong grupo na ito. Sa pamamagitan Sa tingin mo, papayag si Marcos na lumakas ang mga rebelde at bumaba dito para magkagera? Bakit hindi naman magulo? Alam nyo yung nagpapagulo? Kayo lang talaga sa Pilipinas ang nagpapagulo. Walang iba. Yeah? Aminin nyo, ayaw nyo sa presidente. Dahil ang gusto nyong iluklok, si Sara Duterte. Nasabi ko na lahat. So, goodbye na. Maraming salamat. Keep safe. God bless po.